Magandang araw! Sa araling ito ay lubos mong mauunawaan ang pagiging isang ganap na estado ng Pilipinas. Ang pagsilang ng ikatlong republika, ang pamahalang Commonwealth ng Pilipinas ay patuloy na kumilos sa Washington, USA, kahit na pasailalim ang bansa sa kapangyarihan ng mga Hapones. Si Quezon ay nanungkulan bilang Pangulo ng Commonwealth hanggang sa siya ay namatay. Humalili sa kanya ang pangalawang Pangulong si Sergio Osmeña. Tinupad ng Estados Unidos ang pangako nitong pagkakaloob ng kasarinlan sa Pilipinas tulad ng itinatadhana sa Batas Tidings-McDuffie. Nang mamatay si Roosevelt noong ika-12 ng Abril 1945, ay humalili sa kanya ang pangalawang Pangulong si Harry S. Truman. Ipinagpatuloy ni Truman ang mga programa ni Roosevelt para sa Pilipinas, partikular na ang pagkakaloob ng kalayaan sa Pilipinas sa ika-4 ng Hulyo 1946. Daya ng ipinangako ng Estados Unidos, kaugnay nito ay ipinahayag din ni Truman ang pangako ng Amerika na tutulungan ang bansa sa pagbangon nito pagkatapos ng matinding dagok na dinanas sa nagdaang digmaang pandaigdig. Kaya naman, noong Hulyo 4, 1946, ay ipinahayag ni Harry S. Truman ang kasarinlan ng Pilipinas. Ganap nang inalis ang Pilipinas sa kapangyarihan ng mga Amerikano at tuluyan nang nagsarili ang Pilipinas bilang isang republikang nag-aangkin ng ganap na soberanya bilang estado. At bilang tanda ng pagpapahayag sa kasarinlan ng Pilipinas ay binasa ni Paul V. McNutt, komisyonado ng Amerika, ang pahayag ni Truman na nagsabing, "The United States of America hereby withdraws and surrenders all rights of possession, supervision, jurisdiction, control of sovereignty, now existing and exercised by the United States of America in and over the territory and people of the Philippines, and on behalf of the United States of America, I do hereby recognize the independence of the Philippines as a separate and self-governing nation, and acknowledge the authority and control over the same of the government instituted by the people thereof under the Constitution now in force." Pagkatapos nito ay ibinaba ang bandilang Amerikano at itinaas ang bandilang Pilipino bilang tanda ng pagwawakas ng kapangyarihan ng Estados Unidos sa Pilipinas at ang pagsisimula naman ng Pilipinas bilang isang ganap na estado na ngayon kabilang na sa mga bansang malalaya at nagsasarili. Hamon at suliranin sa kasarinlan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Labis ang pinsalang natamo ng Pilipinas dulot ng nagdaang digmaang pandaigdig. Kaya naman, nang maging isang ganap na republika ang Pilipinas noong 1946, ay naharap ito sa malalaking suliranin tulad ng sumusunod. Una, pagsasagawa ng malawakang pagbabagong tatag upang muling maibangon at maitayo ang mga nawasak na mga tirahan at gusali. Kalawa, pagresolba sa pagkakaroon ng malaking kakulangan sa mga hayop na gagamitin sa pagsasaka na namatay sanhi ng digmaan. Ikatlo, pagsasaayos ng mga taniman at sakahan upang muling mapakinabangan at mataniman. Ikaapat, paglutas sa suliranin sa salapi dulot ng pagkabangkarote ng pamahalaan, sanhi ng pananakop ng mga Hapones. Ikalima, pagsasaayos ng mga industriyang nasira sa pamamagitan ng pag-aangkat ng bagong makinarya. Ika-anim, pag-aangkop ng sistema ng edukasyon sa bagong kalagayan ng bansa. Ikapito, pag-aangat sa pagpapahalagang moral at espiritual ng mga Pilipinong lubos na naapektuhan sanhi ng pananakop ng mga Hapones at ng nagdaang digmaan. Suliraning pangkabuhayan at panlipunan. Tinatayang pangalawa ang Pilipinas sa Warsaw, Poland, sa lawak ng pinsalang natamo ng bagsakan ito ng bomba ng mga bansang aliado. Nasunog ang ilang kilalang gusali sa Maynila tulad ng Philippine General Hospital, Universidad ng Pilipinas at Batasan. Sadyang nabago ang takbo ng kalakalan at kalinangan sa muling pagtatag ng lungsod matapos ang digmaan. Ang Intramuros na siyang kinagawiang sentro ng politika at kultura ay naging bodega ng mga kumpanyang nagkakargamento at naging tirahan ng mga informal settler na galing sa probinsya. Sa kabila ng malaking pinsalang nangyari sa Maynila ay marami pa rin mga tao mula sa mga probinsya ang nagsilipat dito sa pag-aakalang dito nila masusumpungan ang magandang buhay na kanilang inaasam-asam. Bunga nito
patuloy na nagsikip ang Kamaynilaan at ang lungsod Quezon. Batay sa ginawang pagsusuri sa demografiya ng bansa, ang mabilis na paglaki ng populasyon sa mga pook urban ay nagdulot ng malaking suliranin sa pagsisikip at kakulangan sa tirahan. Maraming nagtayo ng kanilang tirahan sa mga estero, tabi ng lilis ng tren, sa gilid ng mga parke, sa mga ilalim ng tulay, at sa mga bakanting loteng pag-aari ng bayan o pribadong mamamayan. Naging laganap na problema ang isyu ng squatting. Upang masolusyonan ang problemang ito ay itinatag ng pamahalaan ang pambansang pangasiwaan ng paglilipat tirahan at pagsasaayos or National Resettlement and Rehabilitation Administration or NARA. Ang samahang ito ang nangangasiwa sa paglilipat ng mga informal settler sa iba't ibang pook sa labas ng Maynila at iba pang lungsod. Kaugnay nito, binigyang tuon ng pamahalaan ang pagpapaunlad ng mga rural na komunidad upang maganyak ang mga taong manatili at manirahan dito. Noong 1954, maraming mga kalsada at tulay ang ipinagawa. Nagpagawa rin ng pamahalaan ng mga proyektong pang-irigasyon upang mapaunlad ang buhay ng mga magsasaka. Kaya noong 1955, tinatayang 8,800 pamilya ang nailipat sa tirahan sa 22 na proyektong pook tirahan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Alam mo ba, ang demografiya ay isang estatistikal na pag-aaral tungkol sa populasyon na may kinalaman sa laki, kakapalan ng tao or density, distribution at mahahalagang estadistika or vital statistics at ang epekto ng mga ito sa panlipunan at pang-ekonomiyang kondisyon ng bayan. Ang mga taong gumagawa tungkol sa pag-aaral ng demografiya ay tinatawag na demograpo. Ugnayang Pilipino-Amerikano sa isyong pangmilitar at kalahalan at reaksyon ng mga Pilipino. Philippine Rehabilitation Act. Dahil sa matinding kahirapang naranasan ng Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay napilitan si Pangulong Manuel Rojas na tanggapin ang tulong pinansyal na ipinagkaloob ng mga Amerikano. Pinagtibay ng Kongreso ang Philippine Rehabilitation Act kung saan ipinagkaloob ng pamahalang Amerikano ang halagang $620 million. Ang $120 million na bahagi ng halagang ito ay inilaan sa pagpapagawa ng mga tulay, kalsada at iba pang infrastrukturang kailangan para maayos ang pamumuhay ng mga mamamayan. Bahagi rin ito ang $100 million na halaga ng mga lumang kagamitang pamilitar na iniwan ng mga Amerikano sa bansa at halos hindi na mapakinabangan. At ang natitirang $400 million naman ay ipinagkakaloob o gagamitin bilang scholarship ng mga Pilipinong ipadadala sa Estados Unidos upang mag-aral kung saan ang kanilang mga matututuhan ay kanilang gagamitin sa pagpapabuti ng kalagayan ng bansa at gayon din ay pangalagaan ang interes ng pamahalang Amerika sa Pilipinas. Bell Trade Act at Parity Rights. Bukod sa tulong pinansyal na $620 million, nakapaloob din sa Philippine Rehabilitation Act ang pagdalaan ng halagang $800 million bilang bayad pinsala sa mga ari-arian ng mga sibilyang naapektuhan ng digmaan kapalit ng pagsang-ayon ng pamahalaan ng Pilipinas sa kasunduang pangkalahalang inaalok ng mga Amerikano. Dahil sa pagdanasang makuha ang tulong na ito, ay tinanggap ng Administrasyong Rojas ang alok na ito, kaya agad na pagtibay ang Philippine Trade Act na higit na kilala bilang Bell Trade Act. Pinagtibay ng kasunduang ito ang malayang kalahalan sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas sa loob ng 8 taon mula 1946 hanggang 1954. Subalit, hindi patas o makatarungan ang kasunduang ito sapagkat malayang nadadala ng Estados Unidos ang mga kalakal nito sa bansa. Samantalang may kota ang mga pangunahing kalakal na iniluluwas ng Pilipinas sa Estados Unidos tulad ng bigas, asukal, tabako, niyog, langis at iba pa. Itinatakda rin ng Bell Trade Act ang pagkakaloob ng parity rights sa mga Amerikano na magkaroon ng pantay na karapatan gaya ng tinatamasa ng mga Pilipino ang mga Amerikano na magnegosyo sa bansa. Maituturing na labag sa batas ang pagtatakda ng parity rights sapagkat
Isinasaad ng saligang batas na may natatanging mga negosyo sa bansa na dapat 60% nito ay pag-aari ng mga Pilipino. Kabilang sa mga negosyong ito ang nagbibigay ng serbisyo publiko tulad ng edukasyon, telekomunikasyon, elektrisidad, media at iba pa. Kasunduang base militar. Isa pang hakbang na ginawa ni Pangulong Manuel Rojas na nagbigay ng higit pang kapangyarihan sa Amerika na ganap na mahawakan ang bansa ay ang paglagda niya sa Military Bases Agreement noong Marso 14, 1947 kasama si Embahador Paul Mapnot. Itinatakda ng kasunduang ito ang pagpapahintulot na manatili sa Pilipinas ang 23 base militar ng Amerika sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang ilan sa mga kilalang base militar ng mga Amerikano sa bansa ay ang Clark Air Base sa Pampanga, Subic Naval Base sa Olongapo, Zambales, at Camp John Hay sa Baguio. Higit pang lumakas ang pananatili ng kapangyarihang militar ng mga Amerikano sa bansa ng lagdaan noong Marso 21, 1947, ang Military Assistance Agreement, kung saan binigyan ng Pilipinas ang mga Amerikano ng karapatang tumulong sa pamamahala at pagpaplano ng hugmong sandatahan ng Pilipinas. Gayon din ang pagtutustos ng mga armas at kagamitang pang-militar nito. Reaksyon ng mga Pilipino. Umani ng matinding batikos ang Administrasyong Rojas mula sa mga Pilipino. Para sa marami ay naging pro-American si Rojas na naging dahilan ng paghahari ng neo-colonialism sa bansa. Ang neo-colonialism ay isang paraan ng panghihimasok ng malalakas at makapangyarihang mga bansa sa pamamagitan ng paggamit ng panggigipit sa ekonomiya, politika at iba pa para makontrol o maimpluwensyahan ang mga bagong tatag na estado. Nagalit ang maraming Pilipino sapagkat malinaw na ipinakikita ng pamahalaang Rojas na hindi isang ganap na kalayaan ang ipinagkaloob ng Estados Unidos sa Pilipinas, kundi kalayaang politikal lamang o pamamahala sa gobyerno. Bunga rin ang pananatili ng malawak na impluwensya ng mga Amerikano sa buhay ng mga Pilipino ay lalong tumindig ang pagkakaroon ng colonial mentality ng mga Pilipino. Mas ginusto nilang gamitin at tangkilikin ang mga gawaing imported o stateside kaysa sa mga gawang lokal. Nakalimutan ng maraming Pilipinong ang ganitong pag-uugali ay hindi makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansang nagsisimula pa lamang magsarili. Bagkus, ito ay nagiging dahilan pa kung bakit di makaahon ang bansa sa krisis pinansyal. Huwag kalimutan mag-like, comment, and share sa videong ito. Hanggang sa susunod na aralin, maraming salamat po.